Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating araw-araw ng pagpapala. Ako po si Pastor RJ Magno ng JCSCO Christinville. At sa mga oras po na ito, ako po ang magbabahagi ng salita ng Diyos na magbibigay po ng kalakasan at muling pag-asa po sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lubos na nagagalak sa napakagandang oportunidad na kami po ay muling makatanggap ng iyong salita, Lord, na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng panibagong pag-asa, Lord, at panibagong, Lord, magandang kinabukasan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we just thank you, O God, for your word that we are going to receive. At salamat, Panginoon, sa bawat nakikinig ng iyong salita. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na sino mang may pandinig, may tainga, Panginoon, Lord, sino mang ang nakikinig ng iyong salita ay patuloy, Panginoon, na tatanggap, Panginoon, ng kalakasan at pag-asa mula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God, hallelujah. Sa mga nakalipas po na buwan, kami pong mga kapastoran po ng JCSU, especially sa Central Church po, ay may ginaganap po na clarion call every week po. 3 times a week po. Kami po ay nananalangin at isa po sa panawagan ng Panginoon na isama po natin sa panalangin ay ang ating pong mga pamilya. That's why this message ay pinamagatan ko pong Fight for your family. Let's fight for our families. No? Alam niyo po, there's a great call for us to pray for every family and household in our nation. Kung meron man pong krisis na dapat pong bigyan ng solusyon o maagap na solusyon at atensyon po ang ating bansa, ito po ay ang lumalalang kalagayan ng ating mga pamilya at ng mga kabataan. You know, sabi po sa statistics, according to the Philippine Statistics Authority or PSA, sa taong 2020, the latest yung ating pong statistics, no, in 2020 po, there are 57% or 870,820 Filipino babies were born illegitimate. Pag sinabi pong illegitimate babies, sila po yung mga bata na ipinanganak na hindi kasal yung kanilang mga magulang. So imagine that po, no, more than half na mga ipinapanganak na mga sanggol sa ating bansa ay mula sa mga pamilya na hindi pa buo, mula sa pamilya na maaring hindi pa kasal o maaring hindi talaga buo yung pamilya. According pa po sa statistics, 1 out of 3 Filipino youth, mga kabataan po ay lumalaki na walang magulang. You know, most common reasons po kung bakit po nangyayari ito sa ating mga pamilya po sa ating bansa. Number 1 po ay some of the families, no, yung mga parents po ng mga batang ito ay yung mga magulang nila, 45% po ay mga magulang na nagtatrabaho sa malayong lugar. Maaring sa ibang bansa o maaring naiwan sa probinsya, pumunta yung mga magulang sa bansa para sa Maynila para para magtrabaho, no? And 38% naman ang dahilan nito ay dahil sa pagkahihiwalay ng kanilang mga magulang. And a little percent, 17% naman yung mga maagang namamatayan o nawawalan ng mga magulang. 20% naman po, according to the statistics, ay 20% ng mga marriages sa ating bansa o sa Pilipinas ay broken. According po yan sa statistics, with 82% of such broken marriage are involving children. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, no, talagang malala po at malubha ang pinagdadaanan po ng bawat pamilya ng ating bansa. That is why there is a great call for us to really pray for our families. Maaring kayo po, no, ikaw na nanonood ngayon sa mga oras na ito, ikaw mismo ay produkto ng broken family. Maaring ikaw mismo ay may pinagdadaan ng matindi na sitwasyon o kalagayan, challenge sa iyong pamilya. Maaring kapitbahay mo, kamag-anak mo are going through difficult times ngayon sa buhay ninyo bilang isang pamilya. And
Alam niyo po ba na lahat ng ito, lahat ng mga nangyayaring ito ay may matindiring resulta. Ito pong problema na ito ay nanganganak pa ng mas malalaking problema sa ating bansa. Bukod po doon sa mga nabanggit ko pong mga katotohanan o mga datas po, no, mga data po na nagpapatunay na kinakailangan po talaga ng panalangin ng ating bansa. Alam niyo po ba that there are 15 million solo parents in the Philippines. According po yan sa World Health Organization. Ibig sabihin po, no, sa bansa po natin talagang laganap at nararanasan talaga ng ating bansa ang broken family, sirang pamilya, manggulong pamilya. Ito po ay nagre-resulta ng maraming bagay. Number one po, 72% ng mga adolescent murderers sa ating bansa, according po dito sa datos po ng PSA, ay lumaki na walang magulang. Lumalala po, dumarami po yung mga juvenile crimes sa ating bansa, mga batang wala pa sa wastong edad, wala pang 18 years old pero nakapatay na, no, nakulong dahil nagnakaw, nakulong dahil naging involved sa rape, no? And 42% ng ating mga Gen Z po, according po sa datos po, ay diagnosed with a mental health condition. More than half of them po ay who are struggling with their mental health ay napabalita po na nagte-take ng medication. Alam niyo po in the Bible, no, meron pong isang character sa Bible na nakita niya yung malubhang kalagayan ng kanyang bayan, ng kanyang bayan ng Israel. Ito po ay si Nehemiah. You know, in Nehemiah, sa book of Nehemiah, talagang pinaglaban po ni Nehemiah ang kanyang bayang Israel because he believed, ang kanyang bayang Jerusalem, because he believed na hindi dapat, no, yung nakikita niyang mga sitwasyon ng kalagayan ng bawat pamilya ng kanyang bayan, hindi siya pumayag na manatiling makita ito. Bagamat si Nehemiah po ay nasa maayos na kalagayan during those time. Nung siya po ay pinuntahan, binisitan ng kanyang mga kamag-anak at sinabi na, Nehemiah, ito yung kalagayan ng Jerusalem ngayon. The walls are broken. Devastated kami ngayon. Yung mga Israelites during those time, yung mga Hudyo po noong mga panahon na yon ay dumaranas ng matinding paghihirap. No? They have been captives. No? Sila po ay nabilanggo. Sila po ay naging alipin. At sabi niya po, during those time, nung nalaman niya yung malubha at matinding pinagdadaanan ng mga tao, ng kanyang mga kababayan, siya po ay nanalangin at umiyak sa Panginoon. You know, si Nehemiah po during those time, nung nalaman niya po yung kalagayan ng kanyang bayan, siya po ay may magandang katungkulan na po sa kaharian ng hari ng Persia. Siya po ay isang cupbearer. Nung panahon po nila, isa po itong magandang trabaho, no? Isa po itong isang privilege, no, bilang isang lingkod ng hari. And being in the privilege, dahil nasa privilege siya, despite of his privilege, no, siya po ay nakaramdam pa rin ng burden and compassion sa kanyang mga kapwa Hudyo nung panahon na yon. Alam niyo po, there are 3 lessons that we can learn from Nehemiah, no, sa ating pong bansa, no. Knowing these truths, nalaman po natin yung matitinding pinagdadaanan, yung kalagayan po ng bawat pamilya sa ating bansa. Sa ating paligid pa lang po, or even sa ating pong mga sarili mga pamilya. Alam niyo po, nakakalungkot, no, talaga, that in this generation, in the 21st century, talaga ang nais atakihin po ng kaaway ay ang bawat pamilya. You know, even kahit Kristiyanong family nang kayo, even pamilya ng pastor, nais ng kaaway na sirain, guluhin, because especially pag Kristiyano kayo, no, nais ng kaaway makita ng ibang tao na ayan, kahit ma-attend sa church yan, kahit yung pamilya na yan ay naglilingkod sa Panginoon, ay marami pa rin pinagdadaanan at kayang sirain pa rin ng kaaway. You know, kahit manonood lang tayo sa news, no, maraming mga napababalitaan tayo, even Christian couple sila, no, naghihiwalay sila. You know, we really have to fight for our family. And if we fight for our family, mga kapatid, God will fight for us. Family as we know it, between a man and a woman and children, is worth fighting for. Ang marriage po is worth fighting for. Our home
is worth fighting for. We need to take a stand para po sa ating mga anak, para po sa mga susunod na henerasyon, para po sa ating pamilya. Amen. Number 1, sinimulan po ni Nehemiah sa panalangin. He started praying at hindi niya po hinayaang sukuan ang kanyang bayang Jerusalem. Wag po nating sukuan ang ating mga pamilya. Wag po natin sila sukuan sa panalangin. Nehemiah chapter 1 verse 4, when Nehemiah heard these things, he sat down and wept. For some days he mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Ang una pong ginawa ni Nehemiah when he prayed, pinuntahan niya po yung kanyang bayan. Inikot niya po at nakita niya kung gaano talaga kagulo, ka-devastated, at kasirang-sira talaga yung bayan niya. And when he inspected the extent of the damage, nakita niya that the walls were broken down. Nakita niya po, this is challenging, mahirap ito, pero sabi niya, this is not impossible. Alam niyo po, sa nakikita natin sa paligid natin, maybe sa family niyo po, sa pinagdadaanan ng pamilya niyo, tandaan niyo po, maaring challenging yan, maaring nasa mahirap na sitwasyon kayo at kalagayan ng buhay ninyo bilang pamilya. Pero tandaan po ninyo, when you pray and hope upon the Lord, wala pong imposible sa Panginoon. The Lord will rescue us. The Lord will fight for us. Amen. When he assessed the situation, inalam niya yung problema at paano ito mabibigyan ng solusyon. Pangalawa po, alam niyo pong ginawa ni Nehemiah, gumawa po siya ng plano. He developed a plan. And ang kagandahan po nito, yung core ng plano ni Nehemiah is founded sa panalangin. Maaari kasi magplano tayo, mag-isip tayo kung paano natin aayusin yung pamilya natin, paano natin mare-reconcile yung mga anak natin, magkabati-bati sila. But without prayer, hindi po gagalaw at kikilos ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. As soon as Nehemiah knew what God wanted him to do, as he received vision from God, nagdevelop po siya ng plano. Nag-strategize siya. Inalam niya kung paano niya ititipon-tipon yung mga tao at sasabihin sa kanila yung dapat nilang gawin. Sabi po ng Nehemiah chapter 4 verse 14, ito po yung punto kung saan tinipon na ni Nehemiah yung mga tao, yung mga nobles, yung mga officials, yung mga pamilya, to encourage them, kasi yung mga tao na ito, nawala na sila ng pag-asa, nawala na sila ng hope na maayos pa at magkakaroon pa sila ng may babalik pa yung dignidad nila bilang isang bayan. Alam mo, sabi niya, binisita niya yung mga tao, sinabi niya sa mga pinuno at hukom, sabi po sa Nehemiah chapter 4 verse 14, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin natin ang dakila at kamanghamanghang si Yahweh, alalahanin natin ang Diyos, ipagtatanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa at mga tahanan. Don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and daughters, your wives, and your homes. Alam niyo po, no matter what happened, marami man pong ginagawa ang kaaway para pagwatak-watakin, sirain ng pamilya po ng bawat sa atin. Tandaan po natin, the Lord wants to fight for us. At kung tayo po ay lalaban din, kung tayo po ay magiging tapat din sa Panginoon, alam niyo po, yung pangatlong susi po o yung lesson po na matutunan natin from Nehemiah, siya po ay naging patient and hopeful sa Panginoon. Minsan, umaasa po tayo na kahit wala tayong ipinapanalangin o ginagawang plano, kaya po tayo nabibigo. So, kung nais po natin na tayo po ay umasa sa Panginoon, tayo po ay patuloy na aasa, mananalangin, at kikilos para po sa ating pamilya. Sabi po dito, when we pray to God, we develop a plan, we have to be consistent and persistent. Kung nais po natin na magkaayos-ayos ang bawat pamilyang Pilipino and even our families, we will pray for our family, we will fight for our family. At alam niyo po nangyari? To make the long story short, in 55 days, alam niyo po ba, in just 55 days, less than 2 months, the Great Wall was completed. All because
one man, dahil po may isang tao na nanindigan at merong tapang na ipinaglaban ang kanyang bayan. I pray po no, sa panahon po nito, ano man po ang pinagdadaanang sitwasyon ng ating mga pamilya, o maaaring hindi ng pamilya mo, maaaring pamilya ng iyong kapitbahay, no? Pamilya ng inyong mga pastor, ng inyong mga leaders, we need to take a stand. No? Tayo po ay manindigan na ang Diyos po ang siyang sasama sa atin. Ang Diyos po ang siyang magtatanggol sa atin. Amen. And all of these things po, lahat po ng ito ay nangyari because of their faith and their perseverance. Their strength, protection, and identity was restored. So, sa oras po na ito, tayo po ay mananalangin at nais ko po na imbitahan kayo sa pananalangin po para sa bansang Pilipinas. No? Panalangin po natin ang bawat pamilyang Pilipino. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa mga oras na ito for the privilege, Lord, na kami po ay manalangin, Lord, sa iyong trono ng biyaya. Patuloy namin dinudulog sa iyo sa aming mga panalangin, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, Lord, na dumaranas, Panginoon, ng kapagsubukan. Lord, every families that are broken, every families that are going through poverty, every families, Lord, that going through relationship struggles, Lord God. Every family, Lord God, na dumaranas, Panginoon, ng sakit at karamdaman. Lord, amin pong dinudulog sa iyo ang bawat pamilyang ito. Lord, ikaw po ay mahabaging Diyos. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, aming hinihiling, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan sa bawat pamilyang Pilipino ng aming bansa. Lord, specifically, Lord, we present to you, Lord, our prayers for our family. Sa oras po na ito, sige po, ipanalangin po natin ang ating mga pamilya. Lord, we continue to fight for our families, Lord. Especially, Lord, yung bawat pamilya na may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Bawat pamilya, Panginoon, Lord, ay yakapin mo. Pagbuklurin mo, Panginoon. Continue to unite every families, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. And we thank you, Lord, for you are the God who reconciles. You are the God who is the God of peace, Lord. The God of love and the God of joy, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy mong i-restore, Lord, yung relationship ng bawat pamilya. Lord, patuloy mong pag-aalabin, Panginoon, ang pag-ibig sa mga mag-asawa, Panginoon. Lord, patuloy mong iaayos, Panginoon, ang relationship ng mga magulang at ng mga anak, Panginoon. At salamat, O Diyos, ikaw ang Diyos na kumakausap sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, patuloy mong binuksan namin mga puso upang kami rin mismo, Panginoon, ay matutong magpatawad, Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, tinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naranasan